nagpunta ako sa agency, sir, para kunin ko yung savings ko. Sabi nila, wala daw yung pera. So yung tiwala na yung katumbas ng responsibilidad at pananagutan ninyo na kumuha kayo ng mga taong-tao, hindi kawatan. Eh kung na-hire niyo po kawatan, hindi po lang kasalanan, panagutan niyo po. Alam ko na ang sasabihin mo. Sandali. Umaayon ka sa akin, totoo. So period, totoo. May pananagutan ka. Dapat nilalagay ka sa sinasabing conditional status hanggat hindi nyo nabayaran, hindi dapat kayo nag-ooperate. Kung nawala po yan sa kanila, lalo na po, meron pong assumption na binigay naman po yan sa kanila. At yun, inamin na po nila na nawala po nila yan. With more reason po na dapat po managot po sila. Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo para magpatulong kay Sir Ben. Ang ireklamo ko, yung agency kong Baltic Asia Growing Incorporated. Nagtrabaho ako ng 2 taon sa barko bilang buson. May 2 taon kontrata ko sa Baltic. Pero pagkatapos ng 8 months, iniwan kami ng Baltic Asia kasi nagkagulo-gulo na yung agency namin. Pag uwi ko, pumunta ako sa agency namin para kunin ko yung savings ko na 8 buwan. Pero ang sabi nila, wala na daw silang may bigay na pera dahil wala daw silang hawak na pera. Masakit para sa akin na hindi ko makuha yung pera na yon kasi pinagpaguran ko ng 2 taon. Imbestigahan natin kung bakit may forced savings. Dapat yung forced savings sa loob ng bangko yun. Na ang bangko, hindi yung agency, bagkus sa bangko mo na idiniposito ng agency. Pwede mo naman sabihin, padala mo na lang diretso sa account mo. Or gagawin ng agency, sa tuwing may pera ka sa kada buwan, matik, naka-remit doon sa bangko, hindi yung sa agency. Kasi parang itong dahilan kung bakit nandito ka. Saan ba matatagpo ng agency mo? Sir, Ermita, sir. We question the forced saving. Why force? Forced saving. Sapilitang pag-iipon ng pera na binabawas, pera niya yun eh. Pag hindi nila binigay sa'yo, pag nanakaw yun. Kapag hindi, hampalusin namin sila, pera mo yun eh. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Jason, yung forced saving na sinasabi mo, sa pilitang ipon mo na kinakaltas agad sa sweldo mo, saan nilalagay? Sa bangko mo or sa tinatabi ng agency para sa'yo? Tinatabi nila sa agency, sir. So, kinukuha nila yon, hindi lang nire-remit, tinatabi nila para sa pilitang ipon mo na pag kinakailangan mo na umalis ka na, binibigay sa'yo. Opo, sir. Kung sila yung ipon mo nasa sa kanila, bakit hindi maibigay sa nagastos nila? Sabi nila, sir, wala daw binigay sa agency sa Taiwan. Pero Pero lumalabas na bawas sa iyo yun. Oo, sir. Pero yung sir, yung agency namin sa Taiwan, buwan-buwan sila nagpabibigay doon. Sinabi ng agency niya Opo. sa Taiwan. Okay. Sa pamilya, padala mo $500, yung savings mo $250, allowance mo $50, kaya ang total na sahod mo $800. Opo, sir. Okay. Ang nakukuha mo, padala mo sa pamilya, $500 lang. Okay? Pero Opo, yung $250, kinakaltas nila yon, tinatabi para sa'yo. Opo, sir. Dollars yun, ha? Opo, sir. Yung allowance mo, $50. Kaya $800 ang sahod mo. Nung yung natapos na yung, yung kontrata mo, tama? Opo, Dapat sir. gusto mong makuha muna dahil pahinga ka. Opo, sir. Pagkatapos ng 8 buwan, biglaan na lang daw, iniwan ka ng agency? Nung nagpunta ako sa agency, sir, para kunin ko yung savings ko, sabi nila wala daw yung pera. Paano nawala? Ninakaw? Or Wala. binulsa nila, tinakbo nila, dinispalko nila? Ano ba talaga? Hindi ko alam sa ginawa nila sa mga pera namin, sir. Okay. So ito, kakausapin muna natin dito. Siguro mas maganda para magkaintindihan tayo rito. Legal consultant ng Baltic Asia Crewing Incorporated, si Raimundo Cruz Jr. Magandang umaga sa iyo, Raimundo Cruz Jr. Sir. Magandang umaga rin po, Sir Ben. Lumapit po sa amin, ito pong isang seaman na sa ilalim po ni si Jason Pambid. Kinakaltasan daw sila ng agency, sir, okay, sa inyo na $250 as forced savings. Tama po yun, Sir Ben. Sana punta raw sa tanong niya, yung kanyang naipon daw, sir, hindi raw maibigay sa kanya kung forced saving kasi, the definition, sa pilitan mong itatabi, ipunin mo para doon sa crew. Tama? Para doon sa seaman. Tama, sir? Tama po, Sir Ben. Di ba, sir, dapat tinatabi yun? Either hindi nideposito sa bangko, sa account niya, or
sa pondo ng inyong agency, sir, muna, na itatabi nyo at nakasulat doon, ganito yung kanyang naipon. Eh, tanong, sir, hindi niya raw makuha-kuha, sir, dahil wala raw pera yung agency. Ano ba to, sir? Tama po, Sir Ben, yung allegation. So, sinasabi ni Jason, yung programa, hindi po dinideny ng agency. Same with the other claimants. Ang problema nga lang po, yun pong kanyang for savings na naipon dito agency, mukhang nawawala. Yun po hindi under investigation ng current management ng Baltic. Yun po kasi mga dating nagtatrabaho dito, nag-alisa na, nagdipatan ng kumpanya. Okay. Last June 2022 at iniwan yung Baltic sa ganyang estado na hinaharap ngayon namin ng challenges sa iba't ibang claimants. Kanya, ayan po, marami po nakapile na cases against Baltic and against Golden Billion, yung principal po sa Taiwan. Ang problema, iniwan din kami ng Golden Billion sa gitna at hinayaan kaming humarap sa lahat ng reklamo ng mga seaman. Inaamin po ninyo yung agency ninyo. Lahat yan, totoo yung force saving, tinatabi nyo para sa inyong seamen. At marami nagrareklamo ngayon at itinuturo ninyo mga dating tauhan ninyo, kawatan, at parang lumalabas, hindi makita. So therefore, kinawat po nila, ninakaw po nila. Ngayon, sir, that's a heavy accusation doon sa mga taong hindi nyo pinagkatiwalaan na ninakaw yung pera nitong mga pobreng mga seamen. Okay, sir. Sa batas po natin, may pananagutan po kayo kahit ninakaw po ng mga tao na yun dahil unang-una, pag-hire nyo po sa mga tao na yan, korporasyon po kayo, pananagutan po ng inyo lahat na member ng corporation, the accountability and the liability na to which nagtiwala po sila sa inyo So yung tiwala na yung katumbas ng responsibilidad at pananagutan ninyo na kumuha kayo ng mga taong-tao, hindi kawatan. Kung na-hire niyo po kawatan, hindi po lang kasalanan, panagutan niyo po. Hindi po pwedeng dahilan. Kaya kung sabi niyo, may mga kasong nakasampa sa sampahan niyo ng kaso, nagpa-imbestiga kayo. Hanahabulin ninyo ngayon yung mga tao na yun because that's grand theft or sabihin na po natin talaga dito, yung ginawa ng mga tao ninyo ay matindi. Kaya lang, hindi po kayo ligtas na ituturo nyo doon. Dapat nagtawag kayo ng mga police to investigate and file cases. So therefore, para ma-issuehan sila ng warrant of arrest kung meron man. Pag nanakaw po yun Pero iba po yun. May pananagutan po kayo, ibalik yung pera nitong si Jason. Kasi tiwala po yan Hindi po kayo ligtas sa pananagutan. So, kailan po makukuha yung pera po na i-deposito ni Jason sa inyo, nagtiwala sa inyo, kung talagang marunong po kayo, dapat nilagay nyo po sa bangko, passbook po ni Jason, pagkatapos nakikita niya. Pero bakit kinakailan kayo nagpa-force saving? Bakit hindi nyo lang finorce saving sa account niya na wala kayong pakialam? Dito, pinakialaman ng mga tao Nakita siguro yung mga savings na mga $250, sa dami nila. So kayo naman, kung medyo irresponsable yung inyong mga namumuno dyan, at irresponsable din ang mga bumubuo ng korporasyon ng tawag dito, Baltic. May Baltic nga po talaga kayo pagdating dito sa sinasabing pananagutan nyo. Gusto ko lang po sabihin, marinig sa inyo, bayaran nyo po to. Pinaghirapan nyo po to Kasalanan nyo po kung nawala. So now, kailan po kayo magbabayad para ibigay nyo po yung force saving niya? Kawawa naman. Yes, Sir Ben. By way of reply dun sa concern ni Sir Jason, sa ngayon po, meron kami mga bagong principal na papasok sa agency at nagpapa-accredit na po sa DMW. And hopefully... Sir, sandali. Medyo gusto niyong sabihin, wala kayong bond money na ibabayad. So, in other words, wala na po kayong karapatan magnegosyo, sir, kasi hindi po kayo pwedeng pagkatiwalaan. Wala rin po kayong bond money kapag nanakaw po. Wala po kayong insurance. Sino pa magtitiwala sa inyo? Baka maloko naman susunod yung mga principal nyo. Kasi ang principal ninyo magbabayad na walang kinalaman dito sa mga taong nagpabaya kayo. Totoo po yun, Sir Ben. Totoo. Kaya sir, siguro dapat ipatawag kayo. Sir, sandali. Alam ko na ang sasabihin mo. Sandali. Umaayon ka sa akin, totoo. So, period, totoo. May pananagutan ka. Dapat humarap ka sa Department of Department of Migrant Worker. Dapat humarap ka sa POEA. Questionable ng pananatili ng inyong kumpanya. Dapat bibigyan kayo ng sinasabing kondisyon na pwede kayong manatili hanggat hindi nyo ayusin to. So hindi ako makukuha sa magandang mga sagot mo na yan kasi ang kasagutan mo, gusto ko makitang aksyon na itong kawawang lumapit sa amin, babayaran nyo.
Nagkakaintindihan po tayo, sir. Opo, Sir Ben. Trabaho lang tong sa akin, Tayo. sir. Mabait po kayo, naintindihan ko. Wala po akong sama ng tulob sa iyo. Wala pong, kayo po'y humaharap, mensahero din po kayo. Kaya lang, pakiabot na lang po sa inyong korporasyon. Pananagutan niyo po ito. Makakaasa po kayo, Sir Ben. At, Well, kakaasa kayo, ipatatawag kayo. Ito, sir. sir, alam ko naman, you're giving me assurance para tumahimik lang ako. Hindi ako marunong tumahimik. Hindi po sa ganun. Aha. Talaga pong isi-settle po ang obligasyon ng kumpanya. Ay, kailan po ninyo mababayaran? Matagal na po to. Kawawa naman. Nagdurusa po itong seaman na to na gusto niyo makuha yung forced savings. Obligasyon ng inyong korporasyon. Lahat pwede masampahan ng kaso. Nagtiwala sa inyo, itong mga tao. Katumbas ng tiwala na yan, pananagutan at responsibilidad. Hindi niyo po nagampanan. These people trusted you. And that's why you had a forced savings. Now ngayon, kung may pagkakamali kayo, wala silang kasalanan sa pagkakamali kapalpakan ninyo na kumuha kayo ng mga taong kawatan na yung forced savings na itinabi ninyo para sa kanila, yung pala sa tabi-tabi lang, ninakaw ng mga kawatan. Madali pong sabihin yan. Mag-file ka ng kaso. But in the meantime, dapat meron kayong pondo. Insured itong mga pobre naman. 1,000 lang ang kanyang hinihingi na saving. Malaking bagay po yun, $1,000. Kaya tumunta sa amin dito. May pananagutan po yung inyong kumpanya. Dapat nilalagay ka sa sinasabing conditional status hanggat hindi nyo nabayaran, hindi dapat kayo nag-ooperate. At saka dapat masampahan din kayo lahat kayo dyan sa korporasyon ninyo ng kaso. Lahat, pati board of directors ninyo, CEO. Lahat kayo. Kapalpakan ng mga tao sa baba, pananagutan nyo yan. Okay, sandali lang si Attorney Eric Dolyate, OIC, Migrant Workers Protection Bureau and POEA. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Sir Ben. Yung forced saving nila, nanako ng mga empleyado raw ng Baltic Crewing Company, nag-iimbestiga raw sila. In the meantime, nag-aantay pa raw sila ng mga principal na kukunin nila para mabayaran tong forced saving, itong sapilitan lang kinukuha, nanakaw daw. Do you believe that, Attorney? Anong pananagutan nitong kumpanya na to? Yun lang nga po, Sir Ben, hindi magandang umaga sa atin, kasi po, narinig po natin yung argumento po ng agency na hinihintay pa niya yung foreign employer na magbayad niyan. In fact, under Section 7 po ng Republic Act 1842 po at saka amended by Republic Act 10022 po, ang pananagutan po ng agency at saka ng foreign employer ay tinatawag po na joint and solidaric. So, dapat po niyan, sabi nga, kung ano po yung hindi na ibigay, halimbawa, katulad po nito, ang foreign employer nag-implement po ng forced savings. Kahit hindi pa po yan tinatransmit sa kanila, liability din po yan ng agency. So malinaw po yan na may pananagutan po ang ating ang Baltic Sea po dyan, ang agency. Joint and solidary po yung liability po nila. Okay, sir. Inamin po ng kanina kausap ko po, sinabi nitong si Raimundo Cruz Jr. na nanakaw daw po ata ng mga tao nila at wala na sa kanila yung mga forced savings na mga seamen. In other words, nabayad na po, sir, ng kanilang, yung kanilang kliyente. Hindi po pwedeng maging dahilan yun, Sir Ben, kasi yun na nga po, malinaw po yung nakalagay po sa regulasyon po natin at saka sa batas po natin. Na kung ano po yung pananagutan ni foreign employer, ibibigay, pananagutan po din nila. Now, kung nawala po yan sa kanila, lalo na po, meron pong assumption na binigay naman po yan sa kanila at yun, inamin naman po nila na nawala po nila yan, with more reason po na dapat po managot po sila dyan. In fact, hindi po nila pwedeng sabihin na wala din silang pera kasi tama po kayo, narinig ko po na dapat po wala na po sila sa business kung wala po silang pera. Kasi dito po sa atin, meron po silang certificate pang tinatawag dito na escrow deposits, no? Ito po, this will, supposedly, dapat ito po yung managot, no? For all money claims po ng mga manggagawa po natin, mga seafarers po natin. So until na masaid po, no? Kahit nga po masaid itong escrow deposits na nasa under ng agency, kung meron po yung level ng liability po yan up to their assets po. Alright. Sir, maganda po yung sinasabi nyo. Natututo po. Binubuksan nyo talagang isipan ng mga tao. You're educating people. You're emancipating them from whatever lack of knowledge. And then you expose them to understand the servisyo ng ating pamahalaan, sir. Thank you, sir. Anong tulong pong magagawa natin dito, sir, ngayon? Ano magagawa natin dito kay Jason? Advice na lang po natin, makipagtulungan na lang po tayo sa worker na papuntahin po agad dito sa opisina po, opisina namin sa Migrant Workers Protection Bureau po para ipatawag din natin ngayon si Baltic Sea
nila mapagpaliwanagan na para po mabayaran po agad tong manggagawa po natin. Attorney Eric Duliete, maraming salamat po. You educated everybody, including myself. Ngayon, sinasabi nyo, meron palang escrow amount or a bond money supposedly to cover in the event of anything or claims ng kanilang mga manggagawa on that matter. Thank you, sir. Yes po, actually po, pagpasalamat din natin ng mga kongresista natin kasi ito po yung, this is how the law design po eh. Kaya po, pag may agency, sinasabi nga na mas secured po yung ating manggagawa kasi supposedly, aside from insurance, meron po yung tinatawag na itong mga ganitong arrangement po na sasalo po, no? And just in case na hindi po sila babayaran ng foreign employer, yung agency pong mananagot dito po sa Pilipinas up to the last assets po. Alright. With that, attorney, okay, naka-blacklist po ba ang Baltic? Paki-confirm lang po, attorney. As of today po, okay pa naman yung license nila, although parang parang hanggang June 26 na lang po yata yung license nila. Alright. They are due for renewal na. Okay, sige, attorney. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Ben. Doon naman siya sumagot sa atin si, tawag dito, what's your name again? I forget the name. Raymond Cruz Jr., are you still there? Yes, Sir Ben, I'm still Okay. here. Raymond, maraming salamat sa pagtagot mo. I mean, nothing personal, trabaho lang po to. Hindi po ako galit sa iyo dahil to the best of your ability, sinagot niyo po lahat yung mga katanungan. Kung medyo mariing man po ako, medyo galit po yung aking boses at tono, hindi po sa inyo. Hindi po sa inyo. Nauunawaan po namin kayo, Sir Ben, Hindi po at sa inyo. pinaparating po namin ang pagpapaumanin namin kay Mr. Jason Pambid at sa inyong programa. Sige, sir. Thank you, Mr. Raymond Cruz Jr. Maraming salamat din po, Sir Ben. Alright, sige. Okay, tutulungan ka lang namin. Gawa na lang tayo ng paraan to. Tutulong din yung sinasabi rito, yung si attorney, para makuha mo yung mga bagay. So, mas madali na to kapag nanghimasok na sila. Okay? Opo, sir. Uusap tayo sa baba. Opo, sir. Alright, sige. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Ito po nag-iisang pampasang sumbungan. Matapang po kami. Kuminsan madiing po kami. Kaya po namin tumapat kahit anong disposisyon ng kausap namin. May desente, may mabait, may maangas, may nagpapalusot, may pasaway, at mayroon nakikipag-argumento tulad ng nauna na kahit alam ng tama, checkmate na sige pa rin. Noted. Ito po nag-iisang pampasang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako si Ben Bitag. Ito po'y tatak #ipabitag mo.